Ang labanan sa Pasong Tirad. Battle of Tirad Pass ay naganap noong ikalawa ng Disyembre taong 1899 sa Hilagang Luzon, Pilipinas, noong digmaang Pilipino-Amerikano, kung saan ang isang 60 kataong rearguard ng mga Pilipino, pinamunuan ni General Gregorio del Pilar, ay lumaban sa mahigit 500 Amerikano upang bigyang daan ang pagtakas ni Pangulong Emilio Aguinaldo, bagamat kalaunan ay natalo sila, kabilang si del Pilar, sa pambihirang tapang na tinaguriang Philippine Thermopylae. Ang labanan sa Pasong Tirad na Battle of Tirad Pass na paminsan ay tinutukoy bilang Philippine Thermopylae ay naganap noong digmaang Pilipino-Amerikano noong ikalawa ng Disyembre taong 1899 sa Hilagang Luzon sa Pilipinas. Isang 60 kataong Filipino rearguard na pinamunuan ni Brigadier General Gregorio del Pilar ang sumuko sa mahigit 500 Amerikano, karamihan sa 33rd Volunteer Infantry Regiment sa ilalim ni Major Peyton C. March. Habang pinipigilan ang pag-abante ng mga Amerikano upang masigurong makatakas si Pangulong Emilio Aguinaldo at ang kanyang mga tropa. Noong umaga ng ikalawa ng Disyembre, umabant ang mga Amerikano sa trail ngunit sinalubong ng tuloy-tuloy na putok ng baril na naging dahilan upang umakyat lamang sila ng mga 300 talampakan. Tinalikuran ng mga Amerikano ang ideya ng isang frontal assault at nagtago sa zigzag trail. Ang mga Texan sharpshooters ay tumayo sa isang burol na nakatanaw sa mga trench, unti-unting pinapatay ang Philippine rearguard gamit ang mga regular na putok. Gayunpaman, patuloy na nanatili ang mga Pilipino sa kanilang pwesto gamit ang nakatutok na volley fire na tumanggi sa iba pang pag-abante ng mga Amerikano. Ipinadala ni March ang mga bahagi ng kanilang puwersa kasama ang isang Igorot na taga-bukid na nagngangalang Januario Galit upang alamin ang posisyon ng mga Pilipino at lampasan, outflank, ang mga tagapagtanggol. Habang tumatakbo pa ang flanking movement, 3 sundalong Amerikano ang sumugod sa larangan ng digmaan ngunit nakatanggap ng putok mula sa mga Pilipino. 2 ang namatay, sila lamang ang mga Amerikano na napatay sa engkwentro, habang ang pangatlo ay malubhang nasugatan. Mahigit 5 oras pagkatapos magsimula ang labanan, nagsimulang maramdaman ng mga Amerikano ang nakapapasong init ng tanghali at nagpasya na magpahinga muna sa gitna ng mga bato. Kalaunan sa araw na iyon, nagtagumpay ang flanking party sa kanilang gawain, at ang mga Amerikano ay sumugod sa likuran ng mga natalong tagapagtanggol. Sa kabuuan ng labanan, 52 sa 60 Pilipino ang napatay. Kabilang sa mga nasawi si General del Pilar na nabaril sa leeg sa pinakamatindi o pagtatapos ng paghihirap. Ang labanan sa Pasong